Ang pagpaslang sa babae sa Tondo, Maynila at ang bawas pasaheng ipatutupad sa Valenzuela. Paspasan natin ang iba pa mga balita. Babae sa Tondo, Maynila, patay sa pamamaril. Base sa investigasyon, may kausap na lalaki ang biktima nang dumating ang salarin. Isa ang sugatan matapos tamaan ng bala. Patuloy ang investigasyon at pagtugis sa namaril. Aabot sa 20 bahay sa Barangay Bagong Nayon, Cogio, Antipolo City, nasunog. Walang nasaktan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Pamasahe sa tricycle sa Valenzuela, bababa simula bukas. 10 pesos na ito mula sa 12 pesos. 40 pesos naman ang special trip. Ang bawas pasahe ay bunsod daw ng pagmura ng petrolyo. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Nagtaas presyo ang ilang gulay sa palengke dahil sa pag-uulan kamakailan. Alamin po kung magkano sa pagtutok ni Von Aquino. Mapapa o may gulay ka sa presyo ng ilang gulay, sabi ng SINAG o Samahang Industriya ng Agrikultura, dahil yan sa masamang panahon sa mga nagdaang araw. Yung price ng vegetable for the past week medyo tumaas ng konti dahil dun sa mga pagtag-ulan. No? Ang tingin naman natin baka mag-normalize naman itong these few weeks kung mag-normalize yung weather. Mahigit triple ang itinaas ng presyo ng kilo ng letsugas na nasa humigit kumulang 500 piso na. 25 hanggang 70 pesos ang itinaas ng presyo ng ibang gulay mula Benguet sa Litex Market. Kapansin-pansin din ang pagmahal ng broccoli, cauliflower, Baguio beans at iba pang gulay sa Kamuning Market. Sa Mega Q-Mart nagmahal din ang carrots, pipino, pechay Baguio, repolyo at sayote. Lahat naman ng gulay, kahit Tagalog, pag maulan, doon nagmamahal. Kasi sira, nalulusaw, ganyan, mabilis mabulok. Nagtaas ang gulay Baguio mula nung nag-uulan ba. Nabibili naman po ng tao kahit medyo tumaas. Kasi kailangan din naman nila Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng Department of Agriculture. Ngayong Father's Day, binawasan ng ilang mamimili ang rekadong gulay sa pansit. Medyo tumaas po Pero kasya pa po ba sa budget nyo o? Pinipilit magkasya. Kailangan mo budget Pamahal ng pamahal Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Sa Tagaytay, pinili ng ilang pamilya na magdiwang ng Father's Day para na rin masilayan ang Bulkang Taal. At nakatutok doon live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul. Ivan, yung naitala ng PHIVOLC sa nakalipas na 24 oras, 46 volcanic tremors, mahigit 7,000 tons na sulfur dioxide emission at pagsingaw na 600 meters yung taas. Pero tuloy pa rin ang turismo dito sa Tagaytay City ngayong Father's Day. Alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal, pero walang duda ang hatak nito sa mga turista sa Tagaytay. From Iloilo, maganda rito kasi yun nga, maiba naman yung ambience ba. At marami pa rin dito pinili mamasyal ngayong araw ng mga tatay. Gaya ng pamilya Gimutaw mula Makati City. Yung request nila sa akin, magtagaytay daw kami tapos sakay daw sila sa kabayo. Nag-day off ako ngayon kasi Father's Day. Dito rin nag-reunion ng Vizcara family galing Cabuyao, Laguna. Sila lagi nasa trabaho, minsan lang magkasama-sama ng ganito. Minsan lagi na sa bahay. Dati ako yung nabati ng Happy Father's Day sa tatay ko, ngayon ako na yung binabati kaya. Meron ding mga tatay na tuloy sa pagkayod tulad ng magtatahong si Billy. Okay lang sa akin Sanay naman ako na lagi nagtatrabaho, lagi titinda. Sanay ako. Pero ang papel ng pagiging ama, wala rin namang pinipiling kasarian. Ang cotton candy vendor na si Evangeline, na 18 taon ng byuda, siya na ring ama ng kanyang 7 anak. Mahirap pero masarap kasi dugot pawis mo ang ipinakakain at pinaan mo sa mga anak mo, apo, wag susuko.
Ivan, ang sabi sa atin ng Tagaytay Tourism Council ay mahigit 10,000 na yung mga turistang nandirito sa lungsod ngayong Father's Day weekend. At yan muna ang latest mula rito sa Tagaytay City. Happy Father's Day dyan sa inyo. Happy Father's Day! Maraming salamat, Paul Hernandez, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Namuo sa dagat hanggang naglandfall ang isang ipo-ipo sa Florida sa Amerika. Nabulabog ang mga nagre-relax sa isang beach. May ilang tumakbo habang papalapit ang ipo-ipo sa dalampasigan. Halos matangay ang ilang tolda, upuan at iba pang gamit. Sa tala ng pulisya, may 2 nasaktan sa insidente. Ang larong lato-lato na uwi sa Labo-Labo. Ang isang barangay sa Quezon City gusto na tuloy itong ipagbawal. Nakatutok si Jonathan Andal. Kahit saan lumingon, dinig ang kalatog ng mga naglalato-lato. Gaya nitong viral na video na parang showdown ng mga naglalato-lato. Pero maya-maya, isang bata ang tumawid at tinulak ang bata sa kabila hanggang nagrambulan ng ibang kabataan. May dinaganan, tinadyakan, nagsuntukan, may nanghampas na rin ng lato-lato sa ulo. Ang iba namalo ng laruang manok at plastik na baton. Nangyari ito kahapon sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Ninervous talaga din ako dahil birma dami bata mai-involve doon. Palapit pala yung mga pulis at mga BSD, wala na, tapos na. Nakausap ng GMA Integrated News ang lolo ng batang unang nanugod base sa video. Noong una pa lang, sinisiko na raw siya. Hindi siya kumikibo. Meron siyang narinig na parang nadamay yung pangalan ng nanay niya. Napikon siya. Sinugod niya. Sabi ng barangay, walang report sa kanila ng lubhang nasaktan. Wala rin daw nagreklamong magulang. Pero plano ni Kapitana, ipagbawal na ang lato-lato sa barangay. Kakausapin daw nila ang mga magulang, paaralan at mga negosyanteng maaapektuhan. Tigilan na yung lato-lato na yan. Makikiusap kami sa mga magulang na sana wag na nilang bigyan ng pera yung mga anak para pambili ng lato-lato na yan. Magpapakopiska na lang ako sa mga BSD. Talagang hindi na talaga pwede magtinda. Basta ipaubos ko na lang po ito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Happy Father's Day sa ating mga dakilang haligi ng tahanan. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Alam niyo ba na ngayong Hunyo, hindi lang natin pinagdiriwang ang Father's Day at Araw ng Kalayaan, pati ng National Kidney Month. Ang ating mga kidney o bato, gaano nga ba kaimportante? Ang dalawang organs nating ito, responsable para mapanatiling malinis ang ating dugo. Para siyang waste disposal system natin sa katawan. Ang ating mga kidney o bato. Kuya Kim, posible pa rin bang mabuhay ang tao kahit isa lamang ang kidney nito? Kuya Kim, ano na? Posible pa rin tayong mabuhay kahit isa lamang sa ating mga bato ang nagfa-function. Pwedeng i-donate ang isang kidney. Ang importante, ang dalawang kidney niya ay normal. Batid daw ito ng mag-asawang Irene at Prince. Si Irene kasi dinonate ang isa niyang kidney sa asawa matapos itong ma-diagnose na may stage 5 o end-stage chronic kidney disease. Ang sabi po sa amin, kung gusto namin siyang mabuhay, either mag-undergo po siya ng dialysis or mag-kidney transplant. At nang malaman na pwedeng maging kidney donor si Irene, agad daw sumailalim sa mga pagsusuri ang mag-asawa para sa gaganaping kidney transplant. After ng operation, wala naman pong ibang nabago. Sobrang saya ko dahil naligtas ko yung buhay ng asawa ko. Ito yung biyaya ng Diyos na binigay sa akin. Maraming salamatan at dabyuhan. Sa bisa ng Proclamation No. 184 noong 1993, dineklara ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang buwan ng Hunyo bilang National Kidney Month. Sa pangunguna ng National Kidney and Transplant Institute, layo nitong mapalagana sa kamalayan nating mga Pilipino ang masasamang epekto ng iba't ibang sakit sa kidney o bato. Bato ay alagaan para sa kinabukasan. Ayon sa datos ng NKTI, parami na ng parami ang mga Pinoy na mayroong kidney problem. Lalo na yung mga nagda-dialysis, nag-increase na siya 15 to 20%. Samantala, kapag hindi natin inalagaan ang ating mga kidney, maliban sa chronic kidney disease, maaari tayong magkaroon ng tinatawag na kidney stone. Ilan sa posibleng sanhi nito ang kakulangan sa pag-inom ng tubig, obesity o labis na pagkain na maalat at matamis. At kung kailan pa naman pinagdiriwang ang National Kidney Month, nakuha ka ba kailan mula sa isang pasyente ang pinakamalaking kidney stone sa mundo?
Ang may hawak ng Guinness World Record para sa pinakamalaking kidney stone ay natanggal mula kay Canistus Kunghe ng Colombo, Sri Lanka. Ang kidney stone na may haba na 13.372 centimeters. Matagumpay na nakuha mula sa pasyente nito lamang June 1. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Ngayong Father's Day, angat ang Father's Love sa special performances ng celebrity dads and their kids sa All Out Sundays. Kabilang sa mga nag-perform sina Wendell and Xavier Ramos, Gabby and Liam Eigenman, at Nino and Sandro Mulak. May special message din ng ilang kapuso stars sa haligi ng kanilang tahanan, gaya ni Mavi Legaspi, Kailin Alcantara, at Marian Rivera. Si Hipon Girl at magandang dilag star Herlene Budol naman hindi raw makakauwi para sa Father's Day celebration dahil sa ilang commitment. Paglilinaw po sa aming report kahapon, lalahok pa lang si Herlene sa Miss Grand Philippines sa July. Up next, ang nagpa-extra special sa BTS Festa. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend.